Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang tanggapan ng Local the Board of Assessment of Peace at Registry of Peace ang siyang una sa pagtutulong sa watawat sa ating ito. Ang ating palatuntunan ay magsisimula sa sabay-sabay na pag-awit ng limang hirap sa saling ng bayan ng Manila. Ang panalangin sa bayan ay pangungunahan naman ibinibining ni Cheryl Edu Alaras. Susundan ng panunumpa sa kapatan sa watawat ng Pilipinas at sa pangunguna ng Ginoong Manuel Lucio A. Reno. At susundan ng sabay-sabay na pag-awit ng awit ng Manila sa saling ng bayan ng Manila. Ang panapa sa Bagong Pilipinas at himno ng Bagong Pilipinas ay pangungunahan naman ng Ginoong Manfredo Leo Valente. Susundan ng kaibigan sa amin mula sa aming Board Secretary, ang City Government Assistant Department of Tourism, Atty. Nolan D. Endaya. At ang ating pong programa ay magtatapos sa isang pamintay na pananalita mula sa ating Bukidong Lungsod sa Garangala, Mayor Francisco Isko Moreno M. Dumagoso. Mag-umpisa na po ang ating programa. Umupo tayo at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Ang manaling makapangyarihan sa lahat, ipinahintulot mong makarating kami ligtas sa lugar na ito upang aming masimulan ng araw na migalak sa aming mga puso. Iadya mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang hindi kami mahulog sa kahit anong kasalanan at nawa ang lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin ng iyong magagaling. Pagpalain po ninyo ang lahat ng naririto na kumakatawan sa bawat pamilya, mula sa mga namumuno at mga kawani ng lungsod ng Maynila. Magapananawa namin ang lahat ng iniatang mong gawain sa aming mga balita. May ito'y aming may sa katuparan sa ikagaganda at kapayapaan ng aming lungsod. Lalo't higit ang sinasama namin sa iyo, nagabayan mo nawa ang aming alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno M. Dumagoso, Vice Alkalde, Angela Ray G. Atienza, mga konsehal, at mga punong kagawaran ng bawat departamento. Pagkalooban mo po sila ng lakas at talino na kinakailangan nila para sa patuloy at mahusay na pamamahala sa aming mahal na lungsod na Maynila. Panginoon namin Diyos, kami ay nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ng bawat panalangin at gawain ay masimula lagi sa iyo. Hanggang matapos ang linggong ito na may galak at kaligayahan. Nawa, kami ay iyong laging pangluwan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng lumumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasapisan, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakatao, makakalikasan at makabansa.
Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiging at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na ayon sa mga pandaigdigan, pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Susulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit. Hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa puntong ito, nais ko pong ipakilala ang aming Board Secretary, Atty. Nolen B. Enraya. Isang mapagpala at masiglang umaga sa ating lahat. Sa ating masipag at visionary na ama ng lungsod ng Maynila, ang ating kagalang-galang na Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating masigasig na Vice Mayor Chi Atienza, sa ating kagalang-galang na COS
Cesar Chavez, sa ating Secretary to the Mayor, kagalang-galang Letlet Sarkal, sa mga miyembro ng Sangguniang Pangunsod, sa mga pinuno at ibang kagawaran o opisina, at sa aking mga kapwa lingkod bayan, gayon din sa ating Senador Bam Aquino, isang mapagpalang Lunes sa ating lahat. Ngayong umaga, ang pagtataas ng ating watawat ay pinangunahan ng Local Board of Assessment Appeals kasama ang opisina ng Registry of Deeds. Bagamat ang aming tanggapan ay madalas na nasa likod ng mga teknikal na dokumento at legal na usapin, kami ay kaisa ninyo sa isang mithiin. Ito ay paglingkod ng tapat, mahusay at mabilis para sa bawat Manileño at mga kababayan dumadako dito sa lungsod ng Maynila. Marahil ay nagtatanong ang ilan, ano nga ba ang papel ng LBAA o ng Local Board of Assessment sa ating pamahalaan? Kami ay isang judicial body. Ibig sabihin, kami ay nagsisilbing parang isang hukuman na nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga mamamayan na papakinggan ang kanilang mga hiniing tungkol sa assessment o pagbubuwis ng kanilang mga ari-arian. Kami ay tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng mga taxpayers. Tinitiyak namin na ang bawat assessment ay makatarungan, naaayon sa batas at may due process. Naniniwala po kami na ang tunay na pag-unlad ay nakasandig sa katarungan. Ang walang sino mang mamamayan ang mabibigatan ng labis at walang obligasyon sa bayan ang makakaligtaan. Ang Local Board of Assessment Appeals ay hindi lamang isang opisina. Ito ay binubuo ng haligi ng ating lokal na byurokrasya na may sapat na dunong at integridad. Inararangol ko pong pakilala ang mga miyembro ng ating lupon. Una, ang ating tagapangulo, ang Registrar of Deeds ng Maynila, Honorable Attorney Marisa Timones. Ang kanyang kaalaman sa titulo at record ng lupa ang nagsisilbing pundasyon ng ating katotohanan. Pangalawa, ang ating City Prosecutor, Honorable Attorney Giovanni Lee. Siya ang tumitiyak ng bawat takbang at desisyon ng lupon ay laging nakadikit sa rilis ng batas at katarungan. At pangatlo, ang ating City Engineer, Honorable Engineer Armando Andres. Ang kanyang teknikal na kakayahan ang nagbibigay sa atin ng tamang pananaw sa pisikal na aspeto ng mga estruktura at lupain sa ating lungsod. Sila, kasama ang ating mga kawani, ang bumubuo at katuwang ninyo sa patas na pamamahala. Ano nga ba ang kinalaman ng Local Board of Assessment Appeals sa layunin natin gawing muling dakila ang Maynila or make Manila great again? Mayor, ang inyong administrasyon ay kilala sa bilis at husay at tapang. Nakikita natin ang mga bagong ospital, ang mga pabahay para sa mahihirap, at ang pagbabalik ng ganda ng ating mga publikong lugar. Ngunit ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pondo. At ang pondo ay nagmumula sa tiwala ng mga nagbabayad ng buwis. Dito pumapasok ang economic impact ng aming opisina. Katuwang ang opisina ng Registry of Deeds. Kapag ang mga negosyante at may-ari ng lupa ay nakita na mayroon silang patas na takbuhan, kung mayroon silang agam-agam sa kanilang buwis, tumataas ang kanilang tiwala sa ating lungsod. Ang tiwalang ito ang naghihikayat ng higit pang mga investment. Ang katarungang binibigay namin ay nagresulta sa mas maayos na koleksyon ng buwis na siyang ginagamit para sa mga programa ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Mayor, ang LBAA katuwang ang Register of Deeds ay buong pusong sumusuporta sa inyong hadikain na make Manila great again. Kami ay nangangako ng aming mga desisyon ay magiging mabilis, patas, at laging papanig kung ano ang tama. Hindi kami magiging hadlang sa pagunlad. Bagkus, kami ang magiging matibay na pundasyon ng inyong reforma sa pananalapi. Sa pagtatapos ng seremonyang ito, naway baunin natin ang inspirasyon maglingkod ng may integridad. Ang pagtataas ng watawat na ito ay simbolo ng ating panunumpa na unahin ang kapakanan ng bayan bago ang sarili. Uli, sa ngalan ng Local Board of Assessment Appeals,
at ng Register of Deeds, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Magtrabaho tayo ng may puso para sa isang Maynila na masigla, mapayapa at tunay na dakila. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat at higit sa lahat, mabuhay ang ating mahal na lungsod ng Maynila. Ngayon naman po ay nais kong tawagin ang ating mahal na ama ng Maynila para magbigay ng kanyang lingguhang mensahe sa ating lahat. Walang iba kundi ang ating butihing Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan natin yung mga taga-LBAA at Registry of Deeds. Sila ang nangangalaga ng mga titulo. Ma'am, Ma'am Timones, nandito ka pala. Doon ako nakatingin, nahanap dito. Ito si Ma'am Timones, dito. Palakpakan natin siya. Sila po nangangalaga ng titulo ng mga lupain natin sa Maynila. Yan ang nakaligtaan ng nanay ko. Yung nanay ko nung araw maglulupa. Asyenda. Pulo bundukin. Umuusok pa. Marami siyang lupain. Hilig magtanim ang nanay ko. Pag nakakita ng bakanting lote yun, tatanim yun. Talbos ng kamote. Kaya lang, kailangan mo bantayan yung talbos ng kamote. Yung tanim mo, lalagyan mo ng upuan. Papat. Mainit ang araw. Kailangan mo lagyan ng bubong. Siyempre pag naulang, umaanggi. Kailangan mo lagyan ng dingding. Hindi naman po pwedeng walang pintuan. Talbos ng kamote, tinanim ng nanay ko, bahay ang tumubo. Ayan po ang buhay sa pagiging squatter. Kami po yun. Kaya tama po yung nasabi niyo kanina, Direktor. Hindi talaga tayo titigil na magtayo ng pabahay sa lungsod upang magkaroon ng kasiguruhan ang mga pamilya Manileño ng sarili nilang mauwi. Ilan sa inyo rito ay nakatikim na. Marami sa ating mga kababayan nakatikim na. Hindi pa tayo titigil. Basta makabwelta lang tayo na makabwelta. Sabi ko nga sa inyo, nakita niyo yun yan. Tinawagan ko na si Tambunting eh. Hindi pa natasan ng maayos yung relo eh. Ipatatas ako ng ipatatas yan, may masilungan lang ang mga taong walang sariling bahay sa lungsod ng Maynila. Mahirap maging squatter. Ako na nagsasabi sa inyo. Mahirap din nangungupahan. Kasusweldo mo pa lang, nagbabayad ka na kagad ng upa sa kasera mo. Talagang ganun ang buhay, walang libre. But rest assured, pipilitin natin magbuti. Mano pa, patapos ang pabahay, may ospital, may eskwelahan, ngayon meron tayong bisita. Mapagmahal sa edukasyon, may kalibreng senador. Talaga naman maipagyayabang mo yung kanyang galing, talino, at pagmamalasakit sa lahat ng mag-aaral sa buong Pilipinas. Ito'y ating bantay sa edukasyon, tagapagtaguyod ng mabuting edukasyon, mataas ang kalidad ng edukasyon. Kaya imbis na ako magmensahe sa inyo ngayong araw na ito, basta ang request ko lang, bago ko siya ipakilala at siya magsalita sa atin, because siya po ay inspirasyon ng mga kabataan, inspirasyon ng mga leader. Meron lang ako tagubilin. Noong nakaraang linggo at noong isang linggo, ano sinabi ko? Uminom kayo ng maraming tubig. Mag-ingat kayo sa panahon na ito. Napakainit. Ayoko magkakasakit kayo. Meron ako isang kaibigan, nalulungkot ako, nakikiramay ako sa kanyang pamilya. Kaninang umaga ay sumakabilang buhay na. Yun malapit na malapit sa Maynila. Mahal na mahal nun ang Maynila. At sa mga taga-DCRH, nakikiramay ako sa inyo.
sa pamilya ni Boy Gonzales. Talaga po, kaya sinasabi ko, walang pasabi-pasabi. Nung Webes lang, kasama natin si Tito Boy sa San Andres. Walang parang ganyan. Parang ganyan lang. Pero kidding aside, no, I really wanted you to be healthy. Stay safe because I alone cannot do it. I need each and every one of you. But I'm happy to introduce, at least, ito pag sinabi ko, ito pawang katotohanan. Totoo bang magaling na senador to? Kilala niyo magaling, matalino, mapagmahal sa edukasyon, at saka mukhang ito yung senador na walang kaaway ngayon. Uso kayo yun. Totoo po yun. Ako talaga, kayo bagay, kayo na rin naman ang makapagsasabi kung saan ko pinoposisyon ng Maynila. Basta sa Maynila, wala na yan. We move on with our lives. We focus on our problem. The way we focus on our education. The future of our nation. Our kids. Those kids wanted to have a better life through education. So I am proud and honored today na ipakilala ko sa inyo sa 24. Ito, isa sa thick kalibre. Literal to magaling, matalino. Salubungin natin ang mainit na palakpakan, Senador Bam Aquino. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Unang-una po, nais ko pong batiin ang ating minamahal na ama na napakagaling at napakaganda na lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan po natin ang ating butihin Vice Mayor Chi Atienza. Actually po, Vice, yung kaibigan ko po si Tito talaga, no? But I'm happy to see Vice Mayor Chi. Lagi ko po siyang kausap sa telepono kapag eleksyon, kami po yung nag-uusap-usap lagi. Palakpakan po natin, siyempre po, ang ating Chief of Staff, my fellow Chairperson ng National Youth Commission, Chief of Staff Cesar Chavez. Of course, Secretary Ledlet Zarcal, yung ating City Councilors, magandang umaga po. Our department heads at yung buong pamilya ng Manila City Hall, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Unang-una po, napakaganda po ng introduction sa atin ni Yorme. Matagal na po kaming magkakilala, actually, ni Yorme. Sa totoo lang po, 2 taon po yung kanyang lamang sa akin, tsaka mga 10 paligo. Si Yorme po, isang mabuting kaibigan. Nung unang beses pa ako tumakbo, way back in 2013, nung 2019, di po tayo pinagpala nung panahong yon, pero si Yorme po tumulong at ngayong 2025, tumulong po muli. Maraming salamat, Yorme at buong Manila City Hall. Alam niyo po mga kasama, nung mga huling beses po kami nakita ni Yorme nung kampanya ng eleksyon. Sa totoo lang po, medyo long shot po tayo, medyo malayo po talaga. At nung panahong nakausap po namin si Yorme, humingi po ng tulong, sabi po niya, tutulong po sila. Hindi ko po alam kung polite lang siya sa amin, no? Kasi sa totoo lang po, napakalayo po namin nung panahong yon. In 2024, 1 year before election day, ano po kami noon? 24 to 32 sa survey, no? Ang layo po talaga. Pero kinayod po namin yon. Hiniling po namin yung tulong ng ating mga kabataan, ng tulong po ninyo, at nang huli, nag-number 2 po tayo sa buong Pilipinas, at dito po sa Manila, nag-top po tayo. Kaya mula po sa aking puso, maraming salamat po sa inyong tiwala. At palagay ko po, yung pagiging, number 1 ba ako, number 3 dito? Number 1, yung pagiging number 1 po natin, dito po sa lungsod ng Maynila, yung pinakamagandang pagsukli po dyan, yung pagtatrabaho para po sa inyo, araw-araw, habang nasa Senado po kami.
yung pagbigay pansin sa mga bagay na alam mo namin mahalaga sa inyo, mahalaga sa mga constituents po ng Manila, mahalaga po sa mga kabataan ng Maynila. Yun po yung aming pagsukli sa inyong tiwala. Yung pagsigurado na sa araw-araw po namin nasa Senado, ang binibigyan po namin pansin ay walang iba kung hindi ang mahalaga sa taong bayan. Nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging chairman ng edukasyon. Yan naman po yung ating sineryoso. Ngayon po, nais ko pong ibalita po sa inyo na ang taong ito, 2026, ito po ang taon kung saan pinakamataas ang budget ng edukasyon sa buong kasaysayan ng Pilipinas. 1.34 trillion pesos para sa edukasyon. Marami po dyan nakalaan sa mga classroom at ngayon na po, humingi po ako ng update. Tama ba? 600 classrooms ang maibibigay dito po sa lungsod ng Maynila. Pero hindi pa nada-download yung pera, no? Pina-follow up pa po namin. Pero nakaplano na po yan na ganung karaming classroom ang maibibigay dito po mula sa national budget. At sabi nga po ni Yorme, kung may kulang pa, mula na sa SEF o mula na sa pondo ng Maynila yung kulang pa. Pero ito pong napakalaking pondong ito po ay mapupunta sa mga kabataan ng Maynila. Para hindi na po nagsisiksikan, hindi na po hirap na hirap, meron pong pagkakataon at paraan na makapag-aral, matuto at maging mabubuting mamamayan. Hindi lang po yan, pati rin po yung feeding program. Nalagyan rin po natin ng malaking pondo. Baka hindi ho alam ng konseho, pero doon po sa special provisions ng GAA, nakalagay po doon, pwede magbuwa ang isang syudad o munisipalidad sa DepEd at kunin yung prorated budget for feeding para kayo na po yung magpapatupad ng feeding program. Alam ko po, meron na kayong feeding program. Kung nais po ng lungsod na yung buong feeding program kayo na po yung gumawa, pwede rin po kunin yung budget na yon. Sa gayon po, yung pagtayo ng classroom, pagkaroon ng feeding program, mas nabibigyan ng pondo ang mga syudad at munisipalidad na alam naman natin siyang frontliner talaga pagdating sa edukasyon. Kaya nga po, Mayor, di ba, kapag may problema, sila po yung unang-una. Kayo po ang unang-una na pupuntahan. Kayo po, alam na alam ninyo, hanggang sa eskwelahan, hanggang sa dami ng estudyante, ilan doon yung gutom, ilan doon yung nangangailangan ng tulong sa classroom, ilan doon yung nangangailangan ng tulong para makapagbasa at makapag-mathematics. No? So, ito pong realidad na yan po yung nire-recognize po namin para yung mga pondo na yan ay maibaba at maibigay po sa mga frontliners natin, sa mga syudad at munisipalidad. At sabi ko nga po, pagpasok po namin sa Senado, ang classroom gap sa buong Pilipinas napakalaki. 166,000 classrooms ang kulang po natin. At kung isang ahensya lang po ang magbubuo po niyan, tila imposible. Kailangan po yung ibayanihan. Kailangan po sabay-sabay tayo magtutulungan. Kaya kami po, sinulong po namin yung Classroom Acceleration Program na kung saan po yung pondo ng pagtayo ng classroom ay ipapadaan sa mga lungsod at munisipalidad para sa gayon po sabay-sabay tayong gagawa at sabay-sabay po tayong magbe-build para sabay-sabay rin natin maaagapan ang kakulangan ng classroom sa ating bansa. Sa gayon po, yung tulungan ng national at ng lokal, yung tulungan ng Senado at ng Manila City at iba pang mga city at municipality, yan po yung paraan para maibsan po natin yung mga problemang meron po tayo ngayon. Hindi po kaya yan ng isang syudad na mag-isa, hindi po yan kaya ng national na wala pong kasama, kailangan po yung tulungan na yan. At doon po sa Senado, makakaasa po kayo na ang kakampi po ninyo, si Orme naman po, maraming kakampi po doon. Pero ang isang kakampi niyo po doon, ang inyong pong lingkod, si Senator Bam Aquino. Kapag lagi po kami nakikipagkwentuhan po nila Yorme, sabi nga niya, yung mga systems kailangan ayusin, yung mga servisyo kailangan paigtingin. Talagang back to basics po talaga. Pagdating po sa edukasyon, back to basics din po tayo. Kung wala pong sinid-aralan yung mga bata, paano po matututo? Kung gutom, Yorme, paano matututo? Kung walang libro, paano matututo? Kung walang access to internet, paano po matututo? Yung mga guro po natin, overwork, kailangan po ng tulong. Yung mga magulang po, ang rami-rami na pong inaatupag, pero ang rami rin inaasa po sa kanila, kailangan rin nila ng tulong. Ito po yung kailangan nating balikan. No?
Kailangan tayo bumalik po sa mga pinakasimpleng mga bagay. Back to basics approach po, pagdating sa edukasyon, pagdating sa pabahay, pagdating po sa agrikultura. Back to basics po tayo. Simplihan natin yung mga solusyon. Huwag po masyadong komplikado. Dahil itong mga simple, alam naman mo natin ito yung pundasyon. Na kung walang pundasyon, hindi po tayo makakaangat. Kaya pagdating po sa education, maraming mga concern, napakaraming problema, pero pagdating po sa amin, sabi ko, simplihan natin. May silid-aralan, may pagkain, may libro. Tama po, Mayor, no? Simplihan lang natin. Yung pera, umaakot talaga. Hindi kung saan-saan napupunta. Yung perang napakalaki niyan, 1.34 trillion, siguraduhin natin mapunta talaga sa kabataan. Mapunta talaga sa mga eskwelahan. Napakasimple lang po. At sa gayon po, kung ganyan po tayo, taon, makikita po natin yung mga pagbabagong nais po natin. And I think, in that way, magkaparehas po kami ng pananaw ng inyong pong leadership at si Yorme. Back to basics tayo. Magsimula tayo muli. Let's start again. Sabi po niya, move on. Ako po ang sinasabi ko lagi, kailangan magsimula muli. Let's begin again. Yung mga away, isang tabi, mag-focus tayo sa taong bayan. Ang bigyang pansin natin ay yung pangangailangan ng taong bayan. Alam naman po natin, hirap na hirap yung taong bayan ngayon. Sa taas ng presyo ng bilihin, sa taas ng presyo ng diesel at gasolina, alam naman po natin, napakaraming nahihirapan. Ang hinahanap po nila, ang kailangan po nila, yung pagtutok natin. Sa English po, responsive, no? Responsive governance. Inisip ko nga, ano ba yung Tagalog ng responsive, no? Ang pinakamalapit po na maiisip ko, maatupag. Maatupag na pamamahala. Kapag may problema, nandyan yung gobyerno, hindi humahadlang kung hindi nagpapaangat. Maatupag, inaatupag natin ang mga problema ng taong bayan at hindi tayo tumitigil hanggang yung mga problema yan, isa-isahin po natin mawala at isa-isahin po natin mabago. Yan po yung nais namin makita at dyan po alam ko, magkasama po ang aming opisina at ang City of Manila. Bilang panghuli, alam ko naman po lahat tayo dito ay tumitingin po sa mga internet. Mukhang may pasabog po ata mamaya sa Senado. Yan po yung chismis. At posible nga po na ito na rin yung aking panghuling araw bilang chairman ng edukasyon. Pero alam nyo po, no, sa reflection ko, ito po, dahil si Yorme po nandito, yung pagmamahal po sa bayan, yung pagtutok sa mga mahalaga sa Pilipino, hindi naman po yan nakadepende sa posisyon. Hindi po yan nakadepende sa chairmanship. Hindi po yan nakadepende kung nanalo ka o natalo ka. Nakadepende po yan sa puso nating lahat, sa ating paghahangad na makatulong sa ating bansa. Kaya kung itong first year po natin bilang chairman ng edukasyon, naisulong po natin ang pinakamataas na budget ng edukasyon, ang pinakamalaking pagpondo ng classroom sa ating bansa, ang pinakamataas na pagpondo ng feeding program sa mga kabataan natin, at napakarami pang mga reforma. Kung tayo po, kung ito nga po ang huling araw natin sa pagiging chairman ng edukasyon, ang gagawin naman po natin ngayon, babantayan natin yung pondong yan, sisiguraduhin natin na yung bawat classroom na kalaan, mabubuo talaga sa tamang paraan at sa tamang presyo, at sisiguraduhin po natin ang lahat ng tulong na yan para sa ating kabataan, aabot nga po sa mga kabataan na kailangan. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa inyong tiwala noong nakaraang eleksyon. Salamat po, Yorme, at salamat po sa ating patuloy na samahan, sa ating patuloy na tulungan, sa ating pong patuloy na pagtatrabaho para sa ating minamahal na bansa. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Sabi ko sa inyo, magaling ba? Hindi lang magaling na magaling. Dahil, you've been hearing me since during my first term at ngayon, MBN, minimum basic housing, healthcare, education, jobs. Doon lang. At natutuwa talaga ako dahil alam po ninyo, isa sa nangangailangan ng tulong sa atin ay ang ating pamantasan lungsod ng Maynila. Si Senator Bam Aquino po ay
isa sa mga ponente, pangunahing individual na nakikipaglaban upang madagdagan ng tulong yung ating mga scholar ng bayan dito sa lungsod ng Maynila. At totoo po yung sinabi niya. Sa panahon ngayon, isang tabi yung hindi pagkakaunawaan ng mga politiko. Kailangan kalaban ng mga politiko ngayon ay yung kahirapan ng tao. Ayun, nakikita natin kay Senator Bam Aquino. For so many times, nanonood naman po ako ng live hearing ng Senado. Tingin ko yun po ang mga kailangan ng taong bayan. Ay yung ibalik yung pagtitiwala ng tao sa kanyang halal ng bayan ng paglilingkod. Immaterial of colors. Dyan po, unti-unti, siguro, darating ang oras, liliwanag din ang kaisipan, damdamin, at pananaw. Lalawak din. At sana yun ang ma-achieve natin pagdating. Ang kailangan po natin ay talagang makahanap ng mga tao ipangunguna yung katatayuan ng kanyang mamamayan. So we are honored here today. Thank you very much, Senator Bam Aquino. At totoo po yung sinabi niyang may dagdag tayong classroom. Nag-aantay na lang tayo ng tsape. Pero nandiyan na po. Nasa pintuan na. At through the effort also, I would like to give it also to Senator, now is DepEd Secretary, Senator Sani Angara. So muli, mainit na ang panahon. Uminom ka na maraming tubig. Mag-ingat kayo. Stay healthy. Stay safe. I need each and every one of you. Wholeheartedly. God knows. Kailangan ko kayo. Maglingkod tayo ng maayos, tapat, and go beyond extra mile. Sabi nga, para sa kabubuti ng ating mamamayan sa lungsod at ng mga tao na dumadako sa lungsod. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.